This is your host Nino, a direct distributor of Live Shots PH, a diretso at organ, and airship enthusiast. So, unang bugso ng taon na 2026, papatiin ko lang po kayo na isang masigabong palakpakan ng mga fireworks display natin noon. At saka, hindi igit sa lahat, isang masigabong Happy New Year sa ating lahat. So, ngayong unang bugso ng taon na to, so, unang bugso ng taon ng Ninyo's Revenge Remake para sa taon 2026. Ngayon, special episode na naman po, unang bugso rin ngayon taon na ito mismo. So, muna natin magpaligoy-ligoy. So, bago natin simulan, sponsored by Sago ni Aling Bebang. Kapag ininom mo talaga, iyan talagang ibang na ibang na. Ayan. Well, ngayon, wala na siguro tayo paligoy-ligoy pa kasi special episode naman din ito. At ngayon, uumpisa na natin. So, on the special episode para sa taon 2026 na to, sa Ninyo's Revenge Remake Season 4, known as about uli sa ating mga naagis ng New Year's Resolution. Kaso na bago na. New Year's Revolution. So, karon. So, it's not a resolution, it's revolution. And time for some piece of action para magawa natin ang tinatawag nating a little retribution para sa akin. Ngayon, kung New Year's Resolution din lang pag-uusapan, mga kapatid, mga kamongols, ngayon, yung ako, lahat siguro, may mga kanya-kanya New Year's Resolution. May iba, pinagsisikapan na matupad. At ngayon ito, may iba din, hindi nila ayaw tuparin sa sarili nila. Ayan. So, etong New Year's Resolution ko ito, New Year's Resolution ko ngayon 2026 na to, and beyond, is all about eliminating some toxic ego list that will ruin your life. Ibig sabihin, aalisin mo, tatanggalin mo sa buhay mo lahat ng mga katoksikan sa buhay mo na siya rin nagdadala sa'yo sa malaking kapahamakan. So, wala nang kasi talagang binood ko talaga ng maayos to eh. So, ito, isa-isay natin. Apparently, mga nasa 20 na nga yan eh. So, ito, sisimulan na natin. Ito. Adapt. Unang-una yan. Adapt a beginner's mindset. Ibig sabihin nun, yung mga beginners pa lang, kailangan magsimula lahat sa mga basic. Huwag lang tayo talaktaw na advance kasi hindi pa natin alam kung anong susunod. Parang ito, parang motor na, halimbawa, nasa 150cc, gusto mo mag-jump out sa more than 1,000cc. So, yun. So, ibig sabihin, kailangan din, step by step yung pagsunod sa mga beginners. Kaya nga may mga beginners manual kasi tayo sa lahat ng mga nabibili. Ngayon, sunod, focus on the effort, not at outcome or results. Ibig sabihin, mag-focus na tayo sa lahat ng mga effort na ginagawa natin para nasa ngayon, maging maalwan man lang ang pamumuhay natin dito sa sanlibutan ito. Next, choose purpose, not passion. Ibig sabihin, ano ang purpose mo? Ba't nabuhay ka sa mundo? Ano ba ang purpose mo? Ba't nandito ka? Siyempre, may ibinigay na mission sa'yo ang Diyos para ayusin lahat, baguhin lahat, at higit sa lahat, magbagong buhay din. Isa buhay lahat ng mga bagay na itinuro sa inyo since kindergarten, elementary, secondary, tertiary, so on and so forth. So, ibig sabihin, lahat ng purpose mo at saka yung passion, magkaiba yung purpose sa passion eh. So, yun ang pipiliin mo, mag-focus ka sa passion. Sunod, shun the comfort of talking and face the world. Ibig sabihin, huwag tayo masyadong mauuna muna yung ngawa bago yung gawa, di ba? Next is, know what matters to you and ruthlessly say no to everything else.
Yan kasi sabi natin, matuto tayong tumanggi sa mga bagay na yan, lalo-lalo pa, yan din magdadala ng, yan ang magbubulit sa'yo sa kapahamakan, sa kasamaan, so on and so forth. Sunod, learn to manage yourself and others. Ayan, aralin mo rin sa sarili mo, i-manage sa sarili mo, at pati yung mga iba sa mga taong malalapit sa'yo. Para sa kayo, hindi ka mawala o maligaw ng landas. Next is, forget credit and recognition. Ibig sabihin nun, kalimutan mo na yung mga ibang mga credit saka yung mga recognition, baka yung sinasabi nila, yung mga ginawa mong tama para sa isang tao na alam mo na, hindi magbabago, ayaw pa rin magbago, useless. So ibig sabihin, nun, wag na nating pag-aksayan ng mga panahon na mga tao na ayaw nilang tulungan na sarili nilang umunlad. Tama, umunlad. Sunod, connect with nature and the universe at large. Ibig sabihin nun, connect to the nature, magdasal po tayo sa Panginoon Diyos at magkaroon tayo ng contact sa ating universe para lahat sa gayon, kahit saang dako ng mundo maarating, malamang iingatan ka niya. Dahil, yan sinasabi natin sa Psalm 91, yun na nakalagay, sa mga panganib ilalayo ka, sa mga panganib ilalayo ka, sila magtataas nang hindi masaktan ng pao mo sa batong matalas. So yun. Sunod, choose a lifetime over dead time. Ibig sabihin, yung mga present time ngayon, wag na yung mga nakaraan. Ibig sabihin, mag-move na tayo sa papasok na taon na to. So yun, kalimutan lahat ng mga nangyari. Kalimutan lahat ng mga yung sinasabing yun, yung hidwaan na yan, nakakasakit din di ba? So ito pa, let go of control. Lahat ng bagay hindi mo kaya kontrolin, kasi alam mo bakit ang magkokontrol sa'yo? Ang magtatanda na kontrolin ka, ang Diyos mismo ang magkokontrol sa'yo sa lahat ng mga kilos at gawin na gagawin mo. At lalong-lalo pa, hindi papayagan ng Diyos na gawan ng isang individual na gawa lang hindi maganda sa kapwa nila. So hindi talaga mag-worth it lahat yung mga pagbabago na sinasabi. Ngayon, when you find yourself in the hole, stop digging. Ibig sabihin, pag alam mo may na-sense ka na hindi maganda, o yung tinatawag natin unbearable presence, ingat-ingat pa din, kasi baka may mga possible ambushment na inilagay sa'yo ng mga kalaban ng Diyos, o alam mo na ibig sabihin. So, eto pa isa, don't be deceived by recognition, money, and success. Stay sober. Ibig sabihin, huwag tayo magpaloko sa lahat ng mga bagay na mga yung sinasabi scam, o lahat ng mga bagay na mga flowering words lang naman, na kunwari, alam mo na ibig sabihin nun, kunwari, yun, nasa dulo na ng dila ako yung mga matatamis sa salita, pero ang nasa likod lang yan, may ulterior motive yung mga yan. So mag-ingat po tayo dyan. So, get out of your own mind. Ibig sabihin, pakalmahin mo ang iyong pag-iisip. Ibig sabihin, parang gano'n, ibig sabihin, calm and collect ka ng, ibig sabihin ito sa isang to, even in the extreme situation din. So, ito pa, ito pa matindi. Ito, leave your entitlement at the door. Ibig sabihin, tanggalin mo sa sarili mo yung pagiging, yung tinatawag mo self-entitlement sa sarili mo, at iwanan mo sa inyo, huwag mo dadalhin sa ibang lugar para sa iba. Masama yun. So, ito pa isa, choose love. Mas piliin mo na lang yung pag-ibig kaysa, para bang sinasabi, make love, not war.
Totoo yan. Yan ang isa sa mga New Year's resolution dapat gawin. By, eliminating some toxic ego list. One by one. Ngayon, pursue mastery in your chosen craft. Ayan. Ibig sabihin nun, may mga ibang mga bagay na dapat mong i-pursue para sa sarili mo, sa mga karir mo, para na sa ngayon, magle-level ka na, mag-i-evolve ka na rin. Diba? Gano'n ang gagawin mo para hindi ka na talagang tapak-tapaan ng kahit sinong alam mo na, kahit hindi ka na tapak-tapaan ng kahit na sino dyan, lalo yung tapak-tapaan yung pagkatao. So, next is keep an inner scorecard. So, ibig sabihin, may mga scorecard na dapat na yung mga na-check, yung mga objective kung natapos na o hindi pa. So, pag hindi pa, babalikan mo yun. Para na sa gayon, makompleto mo lahat sa buong taon na 2026. Sunod, always stay a student. O tama naman yan. In other words na in layman's term kasi, teachable. Maging teachable ka man lang. Para sa lifestyle lang yun, di ba? So, ibig sabihin, ituturo sa'yo ng mentor mo kung ano mga dapat mong gawin. Di ba? Para naman sa kayo, maging successful tayo. Next is, no one can, pinakamatid nito, no one can degrade me. They only degrade themselves. Ayan. Lahat ng tao sa paligid, wala silang karapatan na i-degrade ako. Kahit na sino, bakit ka mo? Masyado nilang dinedegrade ang sarili nila. Kumbaga sa yung mga basura nila binabato sa bakuran ko, pinapakita nila kung ano talagang totoong kulay na meron sila. Anong totoong attitude na meron sa mga yan. So, last but not least, ayan, stop playing the image game. Focus on higher purpose. Ibig sabihin yung image game ko na yung pagiging ako, di ko inakaya na magbasurero ko, nangangalakal ako, magmemekaniko ako, street sweeper o so on and so forth. Hindi ko inahihiya ang trabaho. At least, proud pa ako sa mga ginagawa ko para lang may pantusto sa pamilya, sa mga pangangailangan, at sa mga pang-araw-araw. Hindi yung gagamitin sa lahat ng mga bisyo. Oh. So, agree ba tayo dyan? Alright. So this has been the New Year's resolution that has been tackled on the first day or first month of January in this segment. So, we have to end this vlog for now. So, this is Nino. The Natural Alcohol Gun and Airsoft Enthusiast in a direct distributor of Lifestyle PH. So, like, share, and subscribe sa lahat ng paper scraps, anything but whitey shorts. So, sit back, relax, and enjoy the show. Happy New Year sa inyo lahat. God bless.本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。